Ako si Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum, may-ari ng Al Maktoum Group, isang oil company, at ng pinakamalaking hedge fund sa gitnang silangan. Kilala ako ng marami bilang ang Arabong bilyonaryong nasa Forbes sa loob ng 3 taong magkakasunod, pero walang sinuman ang nakakita sa akin sa ganitong kalagayan. Nakatayo ako ngayon sa pribadong landing area ng Dubai Airport, nakatingin sa aking Gulfstream G700 private jet na katatapos lang i-check, na may mukhang mas seryoso pa kaysa sa pag-negotiate ng bilyong bariles na kontrata ng langis. Dahil ang kaisa-isa kong anak na lalaki, si Abdullah, na 19 taong gulang, ay nakaranas ng matinding mental breakdown habang nag-aaral sa London School of Economics. Sinabi ng mga doktor na mayroon siyang malubhang depresyon at anxiety. Hindi siya kumakain, ayaw lumabas ng silid, at bumagsak ng husto ang kanyang mga grado. Gumastos ako ng limpak-limpak na pera para kunin ang pinakamahuhusay na psychiatrist sa England, pero iisa lang ang sinasabi nilang lahat. Napakatindi ng pressure sa bata, Sheikh. Nanginig ako sa galit. Pinadala ko siya sa London, hindi sa kung saan. Pinag-aral ko siya sa pinakamahal na pribadong paaralan sa Dubai simula pa noong bata siya. Bakit siya naging ganito? Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking matalik na kaibigan na nagmamay-ari ng isang tanyag na universidad sa Boston. Nagsalita siya ng mahinahon ngunit direkta, "Zayed, kailangan ng anak mo ng pahinga. Ipadala mo siya rito sa Boston. Mayroon kaming napakahusay na programa sa pagpapagaling ng isip. It's all easy." Akma na sana akong pumayag, pero inilapag ng aking asawang si Laila ang kanyang tasa ng tsaa at mahinang nagsalita. "O kaya, subukan nating magpakuha siya ng pahinga sa Pilipinas muna?" Tumawa ako ng malakas, kaya nagulat ang mga kasambahay. "Pilipinas? Ang bansang puro dalampasigan at street food lang?" "Laila, tila nakalimutan mo na ang anak natin ay tagapagmana ng pamilya Al Maktoum, hindi isang European backpacker." Pero hindi siya sumuko. Binuksan niya ang tablet at ipinakita sa akin ang isang video clip na nakabookmark niya. Ito ay isang clip ng mga estudyante sa isang universidad sa Maynila na nagpepresenta ng isang floating solar energy project sa mga dayuhang investor. Ang mga bata ay matatas mag-Ingles, ang ideya ay cutting edge, at ang pinakamahalaga, sila ay nakangiti ng totoo mula sa puso. Pinatay ko ang clip. "Isa lang yang advertisement, Laila. Huwag kang maniwala." Pero nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ng aking maputlang anak na nakayakap sa kanyang sarili sa kanyang London dorm ay paulit-ulit na lumilitaw. Kinaumagahan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi inasahan ng sinuman. Kinansela ko ang tiket ni Abdullah papuntang Boston at inutusan ang piloto na maghanda para lumipad diretso sa Maynila sa halip. "Magbabakasyon tayo sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Kung hindi talaga maganda, ibabalik ko ang anak ko sa Dubai," sabi ko sa sarili. 2 linggo lang, pero hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magbabago sa buhay ng buong pamilya namin. Sa loob ng eroplano, nakatingin si Abdullah sa labas ng bintana, tahimik. Binuksan ko ang laptop, nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga universidad sa Maynila nang walang gana. Nakakita ako ng mga pangalan na hindi ko pa narinig. Universidad ng Pilipinas Diliman, Ateneo de Manila, De La Salle. Tumawa ako sa sarili. Parang mga pangalan ng simbahan. Naghanap pa ako at nakakita ng mga review mula sa mga dayuhang estudyante na nag-aral doon. Hindi lang ito pag-aaral, kundi pamumuhay. Ang mga propesor ay hindi lang nagtuturo, sila ay mga tito at tita. Akala ko mag-MIT ako, pero dito ako pinili at hindi ko kailanman pinagsisihan. Isinara ko ang laptop. Walang kuwenta. Pero sa kaibuturan, nagsimula akong makaramdam ng bahagyang pagyanig sa aking dibdib. Nagsimulang bumaba ang eroplano, patungong Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Tumingin ako pababa at nakita ang Maynila sa gabi. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang diamanteng ikinalat sa ibabaw ng ilog Pasig. Sinabi ko sa sarili, 2 linggo lang. Pero hindi ko alam na ang 2 linggong iyon ang magiging simula ng pinakadakilang himala sa aking buhay. Ang paglapag ay kakatwang napakahinahon. Bumukas ang pinto, ang amoy ng mainit at maalinsangang hangin ay pumasok kasabay ng mahinang amoy ng sampagita. Napakunot ang noo ko. Bakit may amoy ng bulaklak sa airport? At nakita ko ito. Isang linya ng mga empleyado ng airport nakatayo ng maayos, may hawak na mga sariwang sampagita garland. Isang lalaki na nakaputing suit ang nag-abot ng kanyang kamay na may malaking ngiti. "Magandang gabi, Sheikh Zayed,"
at Abdullah. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Nagsalita siya ng Arabe na may tunay na Dubai accent. Natigilan ako sandali at mahinang tumawa. Mukhang may surprise tayo simula pa sa unang hakbang. Pero hindi ko pa alam na ang tunay na surprise ay naghihintay pa sa akin. Ang Mercedes may back limousine na nireserve ko ay nakaparada sa harap ng VIP gate. Pero nakatayo pa rin ako roon, nakatingin sa sampagita garland na isinabit sa leeg namin ni Abdullah. Napakatamis ng amoy nito, halos makahilo. "Cheik, handa na po ang sasakyan." Muling nagsalita ang driver sa Arabe. Tumango ako, pero ang isip ko ay hindi mapakali. Nakalapag na ako sa Heathrow o JFK ng daang-daang beses, pero walang sinuman ang sumalubong sa akin ng ganitong sariwang bulaklak. Habang papunta sa lungsod, nagsimula akong makaramdam ng abnormalidad, traffic. Napakatindi ng traffic na gusto kong pasabugin ang sasakyan. Libu-libong kotse ang nagsisiksikan na parang sardinas sa lata. Ang mga motorsiklo ay sumisingit na parang mga langgam. Walang tigil ang busina. Ang kalsada ay may 8 linya, pero iisang linya lang ang gumagana. Lumingon ako kay Abdullah. Tahimik pa rin siyang nakaupo. Bahagyang nakababa ang bintana, ang mainit na hangin ay nagpapagulo sa kanyang buhok. "Kita mo? Sabi ko na sa'yo. Itong bansang ito ay..." Aakma na akong magalit pero biglang naputol ang aking pananalita. Sa harap namin, isang ambulansya ang pilit na sumisingit mula sa intersection, lahat ng kotse. Lahat ng kotse ay agad na huminto. Walang nagbusina, walang nag-overtake, walang nagreklamo. Kahit ang mga motorsiklo na nagmamadali ay tumigil ng husto, naghihintay hanggang sa makadaan ang ambulansya. Napanganga ako. Sa Dubai, kung mangyayari ito, sigurado akong magkakaroon ng sigawan at murahan. Pero dito, lahat ay nagngitian. Ang driver ay lumingon at ngumiti sa akin. Sa Pilipinas, Cheik, kapag may ambulansya o truck ng bumbero, kusang loob na tumatabi ang lahat. Hindi na kailangan ng batas. Ginagawa na namin ito sa mahabang panahon. Ito ay tinatawag na malasakit. Lumunok ako. Ang salitang developing country na nakakabit sa aking dila sa buong buhay ko ay nagsimulang gumuho. Pagkalipas ng 1.5 oras, dumating kami sa isang hotel sa gilid ng Ilog Pasig. Nakatulog na ako sa 6-star hotel sa buong mundo. Pero sa pagkakataong ito, halos hindi ako makapaniwala. Ang bellboy ay isang binatilyo, moreno, malawak ang ngiti kaya nagiging maliit ang mga mata. Nagbigay siya ng magalang na bati at nagsalita ng Arabe na may Lebanese accent. "Assalamu alaikum, Cheik. Maligayang pagdating sa Maynila. Ako si Arman. Nag-aral ako ng high school sa Beirut. Hindi ko pa nakakalimutan ng Arabe." Binuhat niya ang bagahe ni Abdullah gamit ang isang kamay. Lumingon sa akin si Abdullah sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. May kaunting pagtataka sa kanyang mga mata. Ang suite na nireserve ko ay napakalaki, parang palasyo. Pero ang talagang ikinagulat ko ay ang liham na nakapatong sa mesa. Cream-colored na papel, may Thai script na nakatatak sa ginto. Kay Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum, ang Kolehiyong Medisina, Universidad ng Pilipinas Diliman, ay nagnanais na imbitahan kayo at si Abdullah na dumalo sa aming seminar sa Psychiatry Innovation in the 21st Century bukas, 9 ng umaga. Nababalitaan po namin na si Abdullah ay nahaharap sa stress sa pag-aaral. Gusto po naming tumulong, walang bayad. Lubos na gumagalang Professor Dr. Ricardo Cardo Alcantara. Natigilan ako. Wala pa akong sinasabihan na may sakit ang anak ko. Kahit ang aking kalihim ay hindi alam. Lumingon ako kay Arman. Ngumiti siya ng alanganin. "Ang hotel po namin ay katuwang ng UP. Nakita po namin ang pangalan ninyo sa booking system kaya automatiko po kaming nag-abiso sa kanila. Kung hindi po kayo komportable, agad po naming ikakansela." Itinaas ko ang kamay ko at nagsalita ng bahagyang nanginginig ang boses. "Huwag mong kanselahin. Pupunta kami." 99. Highway. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balkonahe ng silid, nakatanaw sa Ilog Pasig. Ang mga ilaw mula sa mga bangka ay kumikinang. Nagsindi ako ng sigarilyo ang una ko sa loob ng 3 taon. Akala ko, ang Pilipinas ay lugar lang ng bakasyon para sa mga mahihirap. Pero ngayong gabi, nagsisimula akong makaramdam na parang tanga. Sa ilalim, ang ilog ay umaagos pa rin ng dahan-dahan na parang sinasabi sa akin, "Huminahon ka, Cheik." Nagsisimula pa lang ang kuwento. "And the day, rate and day, Don my, and in the day."
Itinapon ko ang upos ng sigarilyo sa ilog at bumalik sa silid. Bukas, makikita natin kung ang bansang ito ay maganda lang dahil sa sampagita at ngiti o kung mayroon pa itong higit pa. Hindi ko pa alam na ang sagot na naghihintay sa akin ay magpapaluhod sa akin sa harap ng buong mundo. Kinaumagahan, gumising ako ng 5:05 ng umaga. Si Abdullah ay natutulog ng mahimbing. Ang mukha ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Tiningnan ko ang anak ko ng mas matagal kaysa karaniwan at lumabas sa balkonahe. Ang Maynila sa madaling araw ay kakatuwang tahimik. Tanging ang tunog lang ng kuliglig at ang mga singing bowl ang naririnig mula sa kalapit na simbahan. Lumanghap ako ng malalim. Ang amoy ng usok ng insenso ay halo sa amoy ng sinangag mula sa kalsada. Halos hindi ako makapaniwala na ito ang parehong lungsod kagabi. Ang sasakyan na sumundo sa amin ay isang itim na Toyota Alphard. Hindi kasing yaman ng Maybach pero napakalinis na nagre-reflect ang anino. Ang driver ay isang middle-aged na lalaki. Nagbigay siya ng magandang bati at inabutan kami ng malamig na tuwalya na may amoy ng pandan. Magandang umaga po. Ako po si Kuya Maning. Ihahatid ko po kayo sa kolehiyo ng medisina ng UP. Maaliwalas ang kalsada ngayon. 40 minuto lang. Natawa ako. 40 minuto? Kagabi, 1.5 oras. Pero nang gumalaw ang sasakyan, agad kong naintindihan. Lahat ng kotse ay automatikong nagmamaneho malapit sa gilid. Pinapayagan ang mga nagmamadali na mag-overtake. Walang nag-aagawan, walang humaharang. Tiningnan ko ang orasan, tama si Kuya Maning. 41 minuto. Dumating kami sa bakuran ng universidad. Inaasahan ko ang matataas na gusali, glass meeting rooms. Pero ang nakita ko ay isang lumang gusali, kulay cream, halos 100 taong gulang. May plaka ng pangalan sa Filipino na nakatatak sa ginto. May mga punong nagbibigay lilim kaya ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon. Napakunot ang noo ko. Ito ba talaga ang leading hospital ng bansa? Ngumiti ng malapad si Kuya Maning. Opo, Cheik, pero sa loob hindi ito katulad sa labas. Hindi pa ako nakakasagot nang may isang dalagitang nakaputing student uniform ang tumakbo papunta sa amin. Nagbigay siya ng magalang na bati at nagsalita ng Arabe na may malinaw na Syrian accent kaya nagulat ako. Assalamu alaikum. Ako po si Ate Mia, 6th year medical student. Pinapasundo po kayo ni Prof. Cardo. Napanganga ako. Si Abdullah, na tahimik na sumusunod sa likod, ay bumulong ng mahina ang una niyang pangungusap sa loob ng maraming buwan. Mas magaling pa siyang mag-Arabe kaysa sa akin, Dad. Inihatid kami ni Ate Mia sa isang maliit na hardin na puno ng malalaking puno. May maliit na karatula, hardin ng halamang gamot para sa mga pasyenteng may depression. Nakita ko ang ilang pasyente na nakaupo, umiinom ng herbal tea sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, nakikipag-usap sa mga estudyante ng nakangiti. Nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking dibdib. Ang silid ng seminar na dinalhan sa amin ay hindi isang malaking bulwagan, kundi isang katamtamang bilog na silid. Ang mga upuan ay gawa sa Nara wood na kaayos ng pabilog. Sa gitna, may malaking puno ng balete sa isang paso, kasing taas ng tao. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa, lumalaki na parang iskultura. Si Profesor Cardo Alcantara, malapit na sa 70, moreno, nakangiti ng maliit ang mga mata, ay lumapit at mahigpit na kinamayan ako. Hindi siya nagsalita ng Arabe, pero nagsalita ng Ingles na may tunay na Oxford accent. Cheik, nakilala kita sa Forbes, pero mas gusto kong makilala kung gaano mo kamahal ang anak mo. Napatigil ako. Walang sino man ang nagtanong sa akin ng ganoon kadirekta. Ang seminar ay nagsimula sa isang bagay na hindi ko inasahan. Walang PowerPoint slides, walang graphs, walang statistics. Sa halip, isang 10 taong gulang na batang babae ang umakyat sa entablado. May hawak siyang mikropono at nagsalita ng malinaw ang boses. Natatakot ako dati sa exam kaya hindi ako makatulog, pero tinuruan ako ng ate doktor dito na magtanim ng munggo. Sabi niya, kung kaya ng halaman na tumubo sa isang maliit na espasyo, kaya ko ring lumaki. Ngayon, number 1 na ako sa school. Nagpalakpakan ng malakas ang silid. Sumunod, isang 60 taong gulang na lalaki ang nagpapakita ng peklat mula sa brain surgery. Sinabi sa akin ng doktor na mamamatay ako kung magpapatuloy akong maging stress. Pero dito, pinayagan nila akong mag-alaga ng isda sa isang maliit na fish pond. Nakalimutan ko ang stress ko. Ngayon, malakas na ako at kaya kong sumayaw ng tinikling. Nagsimulang manginig ang katawan ko.
Si Abdullah, na nakaupo sa tabi ko, ay mahigpit na humawak sa kanyang kamao hanggang sa pumuti ang buko ng daliri. At saka, si Profesor Cardo ay lumingon at direktang nagsalita sa akin. Jake, alam kong sa tingin mo ay luma ang lugar na ito. Ang gusali ay luma. Walang mamahaling kagamitan tulad sa Europa. Pero mayroon kaming isang bagay na wala ang Europa. Mayroon kaming puso na talagang nakakagamot ng tao. Itinuro niya ang balete tree sa paso. Ang puno ng balete ay hindi nakatayo ng tuwid ayon sa libro. Ito ay yumuyuko kasabay ng hangin pero hindi ito kailanman nabali. Ang mga estudyanteng Pilipino ay flexible. Hindi kami matigas. Kami ay umaayon. Kami ay resilient. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga estudyanteng Pilipino ay may pinakamababang kaso ng pagpapakamatay dahil sa pag-aaral sa Asya. Naramdaman ko na parang sinampal ako. Lumingon sa akin si Abdullah, ang mga mata ay namumula at nagsalita ng unang pangungusap niya sa loob ng maraming buwan. Dad, gusto kong subukan dito sa loob ng isang semester. Aakma akong tumanggi. Pero ang imahe ng aking maputlang anak sa London dorm ay lumitaw. Lumunok ako at dahan-dahang tumango. Sige, subukan mo sa isang semester. Hindi ko alam na ang salitang isang semester na iyon ay magiging habambuhay. At ako mismo ay magiging taong magsasabi sa harap ng media sa buong mundo. Lahat ng anak ko ay mag-aaral sa Maynila, hindi sa London o Boston. Pero sa ngayon, ako pa rin ang mapagmataas na Jake na nagsisimula palang makita ang mga bitak sa pader ng sarili niyang paniniwala. Tiningnan ko muli ang balete tree sa paso. Ang mga ugat nito ay lumalaki, kahit na sa isang maliit na espasyo. Katulad ng aking puso ngayon, na nagsisimulang gumalaw. Pagkalipas ng 3 araw, nakatayo ako sa harap ng kolehiyo ng inhinyeriya ng UP Diliman. Si Abdullah ay nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng simpleng puting t-shirt, hindi na ang 6-figure shirt na suot niya dati. Akala ko, naglilibot lang ako. Pero ang totoo, kinansela ko na ang tiket namin pabalik ng Dubai. Isang maliit na lalaki ang tumakbo papunta sa amin. Moreno, magulo ang buhok, malawak ang ngiti kaya kita ang puting ngipin. Magandang araw po. Ako po si Kuya Jun, first year mechanical engineering student. Ako na po ang maglilibot sa inyo sa kolehiyo. Nagsalita siya ng Ingles na may tunay na American accent. Automatiko akong nagtanong, nag-aral ka ba sa international school? Tumawa si Jun. Hindi po. Nag-aral po ako sa pampublikong paaralan sa probinsya. Pero mahilig po akong manood ng TED Talk simula pa noong grade 4. Natigilan ako. Inihatid kami ni Abdullah sa lumang gusali. Inihanda ko na ang sarili ko na makakita ng lumang laboratorio, sinaunang kagamitan. Pero nang bumukas ang pinto, ang nakita ko ay nagpabalik sa akin ng isang hakbang. Ang silid ay kasing laki ng soccer field, puno ng malalaking 3D printers. Ang mga robot ay nag-assemble ng electric car ng mag-isa. Ang mga drone ay lumilipad na parang kumpol ng bubuyog. Pero ang talagang halos nagpatumba sa akin ay, sa gitna ng silid, isang puno ng balete ang nakatanim sa isang transparent water tank. Ang mga ugat nito ay nakapulupot sa paligid ng mga humidity sensor. Ang mga dahon nito ay nakakalat. May maliliit na solar panels na nakakabit. Ngumiti ng malawak si Jun. Project po ng mga 4th year seniors. Balete Tech. Ang smart balete na nag-aalaga sa sarili nito. Sinasabi nito sa amin kung gaano karaming tubig, gaano karaming araw ang kailangan at ipinapadala ang data sa mga farm sa buong bansa sa pamamagitan ng 5G. Ngayon, ang mga magsasaka sa Palawan ay nakapagdagdag ng 40% sa kanilang ani nang hindi na kailangang magbayad ng tagamasid. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw, na parang stuffed. Lumapit si Abdullah sa balete tree, hinawakan ang dahon nito ng mahina at lumingon sa akin. May excitement sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita sa mahabang panahon. Dinala kami ni Jun sa katabing silid. Doon, isang dalagitang nakasuot ng hijab ang nagpepresenta ng isang proyekto. Ang pangalan niya ay Fatima mula sa Mindanao. Ipinapaliwanag niya ang isang solar desalinator, isang makina na naglilinis ng tubig dagat gamit ang solar energy na nagkakahalaga lang ng wala pang 200. Ginawa ko po ito para sa mga mangingisda sa bahay. Mas mahal po ang tubig tabang kaysa sa gasolina. Ang makinang ito ay nakakagawa ng 500 liters ng tubig tabang araw-araw, sikat ng araw lang ang ginagamit. May isang investor mula sa Singapore ang nakatayo, nakikinig. Inabutan niya ng business card si Fatima. Fatima, gusto kong bilhin ang license.
Magsisimula tayo sa $2 milyong. Interesado ka ba? Bumuntong hininga si Fatima, nakangiti. Mag-iisip pa po ako. Kasi gusto ko po munang libre itong magamit ng mga taga roon sa amin. Naramdaman ko na parang sinampal ako sa pangalawang pagkakataon. Pagkatapos, dinala kami ni June sa Fab Lab sa basement. Doon, 2 high school student ang nag-assemble ng isang satellite na kasing laki ng shoebox. Ito po ang Luz V. Minda Sat-2. Sa susunod na buwan, ilulunsad po ito sa kalawakan gamit ang SpaceX rocket. Ang kabuuang gastos ay wala pang 60,000. Halos 10 beses na mas mura kaysa sa satellite ng NASA. Nanginginig ang boses ko sa pagtatanong, at sino ang nagdisenyo? Isang binatilyo ang nagtaas ng kamay. Ako po at ang aking kaibigan. Nagsimula po kami noong grade 11. Ang propesor po ay nagbigay lang ng payo. Karamihan po, kami na ang gumawa. Lumingon ako kay Abdullah. Ang anak ko ay nakangiti. Nakangiti talaga sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Bumulong sa akin si June ng mahina. Alam nyo, Jake, walang sinuman sa mga bata dito ang sinabihan na, hindi mo kaya. Dahil itinuturo sa amin ng aming mga propesor, kung ang balete ay kayang tumindig sa tigang na dalampasigan, kayang gawin ng estudyanteng Pilipino ang lahat. Tiningnan ko ang balete tree sa lumang gusali. Tumagos ang sikat ng araw sa lumang bintana, bahagyang nanginginig ang mga dahon nito. Nagsimula akong maunawaan kung bakit yumuyuko ang balete kasabay ng hangin. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil matalino ito, alam nito na ang flexibility ang pinakamatibay na paraan para makaligtas. Nang gabing iyon, nagsalita sa akin si Abdullah sa unang pagkakataon ng hindi tinatanong. Dad, gusto kong mag-apply dito. Hindi lang 1 semester, 4 na taon. And then goes with the NADA and by Astaviden, and then fallens and the state depravity. Tiningnan ko ang anak ko at dahan-dahang tumango. Sige anak, saan mo gustong mag-aral? Susuportahan kita. Pero sa aking isip, may iniisip akong baliw. Paano kung ang iba ko pang anak ay dapat ding pumunta rito? Hindi pa ako naglakas loob na sabihin iyon. Pero ang binhi ng pagbabago ay tumubo na sa aking puso, tulad ng ugat ng balete na pilit na sumisingit sa matigas na lupa. 1 linggo ang lumipas na parang walang nangyari. Hindi na kami bumalik sa Marangyang Hotel. Lumipat kami sa dormitory ng estudyante ng UP. Twin room, nagkakahalaga ng 8,000 bawat buwan. Masikip ang silid, may isang lumang ceiling fan. Ngumiti ng malapad si Abdullah. Ang silid ko sa London, 10 beses na mas mahal kaysa rito, Dad. Pero hindi ako kailanman nagkaroon ng magandang panaginip ni isang gabi. Tumawa ako habang lumuluha. Nagsimula akong makaramdam na para akong nababaliw. Ngayon, inihanda kami ni June ng tanghalian sa engineering cafeteria, P35 bawat set. 3 ulam na may kanin at libreng tubig. Aakma na akong magreklamo kung bakit napakamura, pero nang makita ko ang mga estudyante na nakaupo, na puno ang bawat mesa, tumahimik ako. Lahat ay malakas na tumatawa, masayang nagkukuwentuhan. Walang nakayuko sa telepono. Walang nagmamadaling kumain at umalis. Mahinang nagtanong si Abdullah kay June. Hindi ba kayo na-stress sa exam? Tumawa si June. Na-stress. Pero stressed kami na may awareness. Dito, itinuturo ng mga propesor na ang utak na labis na napapagod ay hindi makakaisip ng magagandang ideya. Kaya, tuwing Biyernes, 3 ng hapon, sarado ang kolehiyo. Lahat ay kailangang maglaro ng sports, pumunta sa simbahan, o tumulong sa komunidad. Sinuman ang lumabag, babawasan ng consciousness grade. Halos maibuga ko ang tubig ko. Consciousness grade? Tumango si June. Opo, isang espesyal na grado. Kung mas mababa sa 70% hindi makakatapos. Dahil ang isang magaling na inhinyero ay dapat may puso, hindi lang utak. Nang hapong iyon, dinala kami sa Bayanihan Friday. 5,000 estudyante, sabay-sabay na nakasuot ng green t-shirt, may dalang hoe, shovels, itim na bag at binhi. Sumakay sila sa bus para magtanim ng bakawan sa Cavite. Nakatayo ako, tuliro. Si Sheikh Sayed, na nakasuot ng custom-made suit mula sa Italy, ay magtatanim ng bakawan, pero nang makita ko si Abdullah na naghubad ng kanyang Louis Vuitton shoes at tumakbo sa putik kasama ang mga bago niyang kaibigan, naghubad din ako. Ang putik ay malagkit hanggang sa aking bukong-bukong. Ang amoy ay halo ng alat ng dagat at pawis. Pero lahat ay malakas na tumatawa. Isang maliit na batang babae ang nag-abot sa akin ng isang punla ng bakawan.
Kuya Jake, kuya is used as a term of respect for older men. Itanim mo po dito. Ang punong ito ay lalaki kasabay ng mga apo mo. Tumawa ako hanggang sa lumuha at yumuko ako para itanim ang unang puno sa aking buhay sa edad na 55. Tumakbo sa akin si Abdullah, hingal na hingal. Dad, naligo lang ako sa ilog kasama ang mga kaibigan ko. Hindi malinis ang tubig pero mas masaya ako kaysa sa 5-star pool. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong humihinga talaga siya. Nang gabing iyon, nakipag-usap sa akin si Abdullah hanggang 2 ng umaga. Alam mo dad, akala ko dati ang tagumpay ay ang magkaroon ng maraming pera. Pero dito, ang mga bata ay may wala pang P1,000 sa kanilang bulsa. Pero mayroon silang mas malaking pangarap kaysa sa akin. Nanahimik ako at mahinang nagtanong, at gusto mo bang maging ganoon? Agad na tumango si Abdullah. Opo, gusto kong maging isang inhinyero na gumagawa ng mundo na mas mahusay, hindi lang gumagawa ng tubo para sa pamilya. Mahigpit akong humawak sa aking kamao. Isang malaking guilt ang pumasok sa akin. Tinuruan ko ang aking anak na ang pera ang Diyos. Pero ang mga batang Pilipino ang nagturo sa anak ko na ang kaligayahan at kahulugan ang Diyos. Nang gabing iyon, umupo ako at nagsulat ng email sa 3 ko pang anak na babae na nag-aaral sa Oxford at Harvard. Umuwi agad. May mahalaga tayong pag-uusapan. Hindi ko pa sila sinabihan ng dahilan, pero sa aking puso alam ko na. Ang balete tree na yumuyuko, kasabay ng hangin, ay yumuyuko na rin sa aking puso sa paraang hindi ko pa kailanman naramdaman. Itinaas ko ang baso ng tubig at bumulong sa sarili. Hindi magtatagal, malalaman ito ng mundo. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa balkonahe ng dorm, nagbabasa ng financial report. Ang sinag ng buwan ay sumisinag sa malaking balete tree sa harap ng dorm. Biglang nanginginig ng malakas ang telepono ko. Isang numero mula sa Dubai, ang aking personal assistant. Sinagot ko ito ng may masamang kutob. Check, masamang balita. Si Aaliyah, ang panganay mong anak na babae, ay nakipag-away ng husto sa profesor sa Oxford. Ibinato niya ang laptop sa blackboard at sumigaw na, "Sawing-sawa na akong maging perpekto." Siya ay pinaalis sa pag-aaral. Ipapabalik siya sa Dubai bukas ng umaga at malinaw niyang sinabi na hinding-hindi na siya mag-aaral sa Europa. Naramdaman ko na parang tinamaan ako ng kidlat. Si Aaliyah ang matalinong anak ko. Ang bata na nakakuha ng first honors sa lahat ng semester. Bakit siya sumabog ng ganito? Agad ko siyang tinawagan. Ang signal ay mabagal. Sa kabilang linya, tanging ang hikbi lang ang naririnig. Dad, hindi ko na po kaya. Lahat ay nag-expect na kailangan kong maging number 1 palagi. Wala po akong kaibigan. Wala akong day off. Wala akong buhay. Gusto ko na pong mamatay. Ang salitang gusto kong mamatay mula sa bibig ng anak ko ay nagpaluhod sa akin sa sahig ng balkonahe. Agad na tumakbo si Abdullah, namumutla ang mukha. Dad, anong nangyayari? Inabot ko sa anak ko ang telepono. Nakinig si Abdullah sa loob lang ng 30 segundo. Nagbago ang kanyang mukha, naging seryoso. Dad, si Ate Aaliyah ay parang ako noong 3 buwan na ang nakalipas. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay ngayon, baka saktan niya talaga ang sarili niya. Tinabunan ko ang mukha ko. 2 anak na may sakit sa isip ng sabay-sabay. Naramdaman ko na parang ang imperyo na binuo ko sa buong buhay ko ay gumuguho sa harap ng aking mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Abdullah ang aking balikat. Dad, may isang paraan lang. Papuntahin natin siya rito, kasama natin. Hayaan nating makita niya sa sarili niyang mga mata na ang pag-aaral ay hindi nangangahulugang kailangan mong patayin ang sarili mo. Inangat ko ang aking ulo at tumingin sa anak ko. Ang bata na dating depressed at hindi nagsasalita ay nagiging gabay ng kanyang ama. Kinaumagahan, umarkila ako ng private jet mula sa Dubai. Lumipad ng diretsyo para sunduin si Aaliyah sa NAIA. Habang naghihintay, naglakad ako ng pabalik-balik na parang leon sa hawla. Si Abdullah ay nakaupo, cross-legged, may hawak na telepono, nakikipag-usap kay June at sa mga kaibigan. Opo, talagang darating ang ate ko. Pakihanda lang ang bakanteng silid sa tabi ko. Salamat. Tiningnan ko ang anak ko nang hindi makapaniwala. Pagkalipas ng 3 oras, lumabas si Aaliyah mula sa arrival gate. Sobrang payat. Malalim ang mga mata, magulo ang buhok, wala siyang makeup o alahas. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit hanggang sa manginig ang katawan ko. Patawarin mo ako anak, hindi ko naisip kailanman na ang pera at pangalan ay magpapasaya sa inyo. Umiyak si Aaliyah sa yakap ko.
Gusto ko lang po sanang maging sarili ko, Dad. Lumapit si Abdullah at niyakap ang ate niya mula sa likuran. Dito, magiging sarili mo ka talaga, ate. Bumalik kami sa dorm. 3 tao lang. Walang bodyguard. Walang pribadong driver. Isang lumang pink na taxi lang. Habang nasa daan, nakatingin si Aaliyah sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga estudyante na nakatayo, naghihintay ng bus ng nakapila. Walang nagtutulakan. Lahat ay nagngitian at nagbabatian. Bumulong siya ng mahina. Bakit parang masaya ang lahat? Ngumiti si Abdullah. Malalaman mo rin, ate. Nang gabing iyon, 10 ng gabi, narinig ko ang sigaw mula sa silid ni Aaliyah. Tumakbo ako. Nakaupo ang anak ko sa sahig, umiiyak ng humihikbi, hawak ang sirang telepono. Ang kaibigan niya sa Oxford ay nagpadala ng bullying message. Sinabi nila na failed siya sa isang kurso sa unang pagkakataon sa buhay niya at sinabing nagbigay siya ng kahihiyan sa pamilya. Gusto ko na pong mamatay talaga, Dad. Lumuhod ako, niyakap ang anak ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, umiyak ako sa harap ng aking anak. Nakatayo si Abdullah sa harap ng pinto ng silid, seryoso ang mukha, at nagsalita ng isang pangungusap na nagpabigla sa akin. Dad, kung bukas, hindi pa rin gumagaling si ate, aalis ako sa pag-aaral dito at babalik ako sa London para magkasama kaming ma-depress. Ang banta ng anak ko ay mas mabigat kaysa sa banta ng kalaban sa negosyo ng daang-daang beses. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan silang dalawa. Nanginginig ang boses ko pero tiyak, hindi. Hinding-hindi ako magpapatalo ng isa pa. Bukas ng umaga, maghahanap tayo ng paraan para pagalingin kayo ng tuluyan sa paraang Pilipino. Iza, hindi ko pa alam kung ano ang paraang iyon, pero naramdaman ko ang isang enerhiya na nagsisimulang mabuo sa paligid namin tulad ng ugat ng balete na pilit na sumisingit sa lupa, naghahanda para sa isang malaking bagyo ang bagyo na tinatawag na katotohanan. 5:00 ng umaga, hindi pa ako natutulog. Nagsindi ako ng pangatlong sigarilyo sa balkonahe ng dorm, nakatanaw sa unang sinag ng araw. Lumabas si Abdullah, may hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Dad, nakausap ko na si Professor Cardo. 8 ng umaga, dadalhin niya tayo sa Bahay Pag-asa, ang Youth Psychiatric Center na binuksan niya noong nakaraang taon. Tumango ako nang hindi nagtatanong. Eksaktong 8 ng umaga, isang puting van ang sumundo sa aming 3 mag-aama. Walang marangyang plaka. Tanging isang pink heart sticker lang sa bintana. Ang driver ay si Professor Cardo mismo. Ngumiti siya ng maliit ang mga mata. Tara na, Jake. Ngayon, hindi tayo gagamit ng meeting room. Gagamit tayo ng bahay. Hey Port, also you take the first and for my. Ang sasakyan ay lumabas ng Maynila patungong Kanluran ng halos 2 oras. Sa huli, lumiko ito sa isang dirt road na puno ng mga palayan. Ang Bahay Pag-asa ay nakatayo sa gitna ng luntiang palayan. Isa itong simpleng 2 palapag na puting bahay na gawa sa kahoy. Sa paligid ng bahay, may daang-daang balete tree na nakahanay at isang malaking lawa na may isda. Napakunot ang noo ko. Ito ba ang psychiatric hospital? Mahinang tumawa si Professor Cardo. Hindi po ospital. Ito ay bahay. Ang mga batang pumupunta rito ay hindi para magpagaling, kundi para manirahan sa isang bagong pamilya pansamantala. Pumasok kami. May 12 teenager na nakaupo ng pabilog sa ilalim ng isang malaking balete tree. May mga batang payat, mga batang malalim ang mga mata, mga batang puno ng peklat. Lahat sila ay tumatawa tungkol sa isang bagay. Isang batang lalaki ang tumakbo papunta kay Professor Cardo. Kuya Cardo, lumaki ng 2 cm ang isda ko ngayon. It's opened. Pinisil ni Professor Cardo ang ulo ng bata. Ang galing! Sa Biyernes, kakain tayo ng sinigang. Nakatayo si Aaliyah, nakatingin ng malaki ang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Abdullah ang kamay ng ate niya. Dinala kami ni Professor Cardo sa isang bamboo pavilion. Walang mamahaling upuan, walang malaking screen, tanging mga cotton mat at isang lumang bentilador. Lumingon siya at direktang nagsalita kay Aaliyah. Naramdaman mo ba na ikaw ay isang grado at pangalan lang ng pamilya? Umiyak si Aaliyah, tumango ng dahan-dahan. Ngumiti si Professor Cardo. Dito, tutulungan ka naming hanapin ang sarili mo. Hindi sa pamamagitan ng gamot, hindi sa pamamagitan ng Western therapy, kundi sa pamamagitan ng 4 na simpleng bagay, lupa, tubig, hangin, apoy, at ang ika-5, pamilya ng pag-asa ang mga kaibigan
na dumaan na sa parehong punto. Yes, my kepa. Yes, yes. And then for my 10. Pagkalipas ng 3 araw, nangyari ang isang bagay na hindi ko inakala. Araw 1. Pinapunta si Aaliyah para alagaan ang balete tree. Kailangan niyang magdilig at makipag-usap sa puno araw-araw. Sa una, nagreklamo siya na walang kuwenta, pero nang gabing iyon, bumalik siya nang nakangiti. Dad, nakikinig sa akin ang balete tree. Araw 2. Pinagpares siya sa isang 15 taong gulang na batang babae na nagngangalang Neneng Lea. 2 beses nang nagtangkang magpakamatay si Neneng Lea dahil sa body shaming. Pinagawa silang magluto ng magkasama. Si Aaliyah, na hindi pa nakapasok sa kusina simula pa noong bata, ay kailangang maghiwa ng mga gulay gamit ang sarili niyang kamay. Nang gabing iyon, sinabi niya sa akin, "Hindi ko alam na ang pagluluto para sa ibang tao ay nagpapaiinit sa puso ko." Araw 3. Gabi ng full moon. Lahat ng bata ay nagtipon sa ilalim ng malaking balete tree. Nagsindi sila ng kandila ng pabilog at nagpalitan ng kuwento tungkol sa sakit na matagal nilang tinago. Tumayo si Aaliyah. Nanginginig ang boses niya, pero malinaw. Akala ko dati, kung hindi ako perpekto, wala akong halaga. Pero ngayong gabi, alam ko na may halaga ako dahil humihinga pa ako. At may mga kaibigan ako rito na nagmamahal sa akin kahit hindi ako perpekto. Nagpalakpakan ang lahat at kumanta ng kahit kailan. Tayo'y magkasama ng malakas. Tiningnan ko mula sa isang madilim na sulok. Umiyak ako ng walang tigil. Niyakap ni Abdullah ang balikat ko. Gumaling na si ate, Dad. Sa araw 4, lumapit sa akin si Aaliyah. Magulo ang buhok pero maliwanag ang mga mata. Sinabi niya ang isang pangungusap na nagpaluhod sa akin sa harap ng lahat ng bata. Dad, gusto ko pong huwag nang bumalik sa Oxford. Gusto ko pong mag-aral dito, maging isang child psychiatrist tulad ni Dr. Cardo. Gusto ko pong tulungan ang mga batang katulad ko. Very like that. I do not thumbs of dough. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit at lumingon para yumuko kay Professor Cardo. Salamat po. Salamat po sa pagligtas sa anak ko. Salamat po sa pagligtas sa pamilya ko. Inangat ako ni Professor Cardo. Nakangiti ng maliit ang mga mata. Jake, ang balete tree ay hindi kailanman nagnanais na sambahin. Yumuyuko lang ito para dumaan ang hangin at isang araw, magbibigay ito ng lilim sa buong mundo. Tiningnan ko ang mga balete tree sa paligid. Bahagyang nanginginig ang mga dahon nito na parang ngumingiti sa akin. Naintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay kasing dakila ng sinuman. Hindi dahil sa matataas na gusali o pera, kundi dahil sa puso na yumuyuko para sa iba. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang 2 ko pang anak na babae. Mag-impake na, naghihintay ang eroplano. Mag-aaral kayo sa Maynila simula sa susunod na semester. Hindi ko pa inaanunsyo sa mundo, pero sa aking puso, alam ko na. Ang himala ay nangyari na, at ang pangalan nito ay Pilipinas. Nang gabing iyon, bumalik ako sa dorm, mag-isa. Si Abdullah at Aaliyah ay humiling na manatili muna sa bahay Pag-asa sa loob ng ilang araw. Sinabi nila na gusto nilang tulungan ang mga bagong dating. 20 taon na ang lumipas. Hindi pa ako nag-isa talaga. Walang bodyguard, walang kalihim, walang driver. Lumabas ako sa dorm bandang 2 ng umaga. Hindi pa natutulog ang Maynila. Tanging ang tunog lang ng kuliglig at ang huling bus ang naririnig. Naglakad ako sa gilid ng isang maliit na kanal sa tabi ng universidad. Ang tubig ay itim pero nagre-reflect ng full moon at nakita ko ito. Isang malaking balete tree na nakatayo ng mag-isa sa gilid ng kanal. Ang puno ay yumuko ng halos 90 degree na parang yumuyuko sa ilog. Nakatayo ako roon nang matagal hanggang sa sumakit ang mga binti ko at umupo ako sa concrete ledge. Lahat ng nangyari sa loob ng isang buwan ay sabay-sabay na lumitaw. Ang ulila na gustong mamatay ay nakangiti ngayon dahil nag-aalaga siya ng isda. Ang anak na babae na akala niya ay wala siyang halaga ay nagtuturo na ng pagbasa sa maliliit na bata sa ilalim ng puno. Ang anak na lalaki na hindi nagsasalita ay ngayon ang pinuno ng isang drone disaster relief team at ako, si Sheikh Syed, na akala ko ay mabibili ang lahat ng bagay, ay nakaupo. Umiiyak mag-isa sa tabi ng kanal. Inangat ko ang kamay ko, pinunasan ang mga luha at nagsalita ng malakas sa unang pagkakataon. Naiintindihan ko na. Ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera sa bangko, kundi sa dami ng mga puso na kaya nating patibukin muli.
Ang hangin ay humihip ng mahina. Nanginginig ang mga dahon ng balete na parang tumatango sa akin. Tumayo ako, lumapit sa balete tree at hinawakan ang puno na yumuko. Salamat sa pagturo sa akin na yumuko rin. Everback. Nakatayo ako roon hanggang sa sumikat ang araw. Ang unang sinag ng araw ay nagpaginto sa mga dahon ng balete. Kinuha ko ang telepono, kinuhanan ng larawan ng balete tree na iyon at ginawa itong wallpaper ko agad. Sa ilalim ng larawan ng balete tree na yumuyuko sa ilog, nagtype ako ng isang pangungusap sa Arabe. Kung ang puno ay hindi yumuyuko, hinding-hindi nito makikita ang langit. Nang umagang iyon, bumalik ako sa dorm ng nakayapak. Hindi ko alam kung kailan natanggal ang sapatos ko, pero wala akong pakialam. Alam ko na kung ano ang susunod kong gagawin. Nagbukas ako ng maliit na meeting room sa dorm. Tinawag ko ang 4 na anak ko. Video call para sa 2 bunsong babae na papunta pa lang. Nagsalita ako ng may pinakamahihon na boses sa buhay ko. Simula ngayon, lahat ng anak ng pamilya Al Maktoum ay mag-aaral sa Maynila. Hindi lang isa, kundi lahat ng 4. At iaanunsyo ko ito sa harap ng buong mundo sa loob ng 3 araw. Tumahimik ang 4 na anak at sabay-sabay silang nagbigay ng bati sa pamamagitan ng kamera. Opo, Dad. Ngumiti ako hanggang sa lumuha muli. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, ang aking anunsyo ay magpapababa sa presyo ng stock ng maraming European Education Company at magpapa-apply sa libu-libong Arabong estudyante sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pero ngayon, alam ko lang na ang puso ko ay yumuko na at nakikita nito ang isang bagong langit. Pagkalipas ng 3 araw, nakatayo ako sa entablado ng Grand Ballroom ng Mandarin Oriental Hotel. Sa likuran ko, walang logo ng langis, walang flag ng UAE. Tanging ang larawan lang ng balete tree na yumuyuko sa Ilog Pasig, 10 metro ang laki. Ang mga mamamahayag mula sa CNN, BBC, Al Jazeera, Reuters ay nagsisiksikan. Ang flash ng kamera ay nakakasilaw. Itinaas ko ang kamay ko, humingi ng katahimikan. Ngayon hindi ako nag-aanunsyo ng pagbili ng bagong kumpanya o pagpirma ng bilyong bariles na kontrata ng langis. Nag-aanunsyo ako ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa buong buhay ko. Lumingon ako. Tinawag ang 4 na bata na umakyat sa entablado. Si Abdullah, si Aaliyah, at ang 2 kong bunsong anak na babae na katatapos lang dumating kagabi. Lahat ng 4 ay nakahanay, nakasuot ng simpleng puting t-shirt. May parehong mensahe sa harap, nag-aaral ako sa Maynila at masaya ako. Ang tunog ng shutter ay malakas, lumanghap ako ng malalim at nagsalita ng malakas. Ako, si Sheikh Zayed bin Rahim Al Maktoum, ay nag-aanunsyo sa mundo ngayon na ang lahat ng aking anak ay magtatapos ng bachelor's, master's at doctorate degree sa Maynila, Pilipinas. Hindi London, hindi Boston, hindi Paris, kundi Maynila. Tumahimik ang silid sa loob ng 3 segundo at sumabog ang sigawan at mga tanong. Sheikh, biro lang ba ito? Ano ang dahilan? Paano ang reputasyon ng pamilya? Itinaas ko ang kamay ko muli at sinabi ang pangungusap na sinanay ko sa loob ng 3 gabi. Dahil nalaman ko lang na ang tunay na edukasyon ay hindi sinusukat sa QS ranking o tuition fee bawat taon. Kailangan itong sukatin sa kung ilang taong gustong mamatay, ang ginawa nitong gustong mabuhay, kaya ng Pilipinas na gawin iyon habang ang sistema ng edukasyon na akala ko ay mahusay ay halos pumatay sa 2 kong anak. Niyakap ko ang 4 na anak ko ng mahigpit. Umiyak ako. Akala ko dati, ang kadakilaan ay ang tumayo ng tuwid, lumalaban sa hangin. Pero 1 buwan sa Pilipinas ang nagturo sa akin na ang tunay na kadakilaan ay ang marunong kang yumuko para dumaan ang hangin. At 1 araw, tatayo tayo ng matayog nang hindi nababali. And itinuro ko ang larawan ng balete sa likuran. Ang balete tree ay hindi nakatayo ng tuwid ayon sa libro. Pero ang mga ugat nito ay ang pinakamalalim sa mundo. Ang mga dahon nito ay nagbibigay lilim sa buong mundo. At ang mga bunga nito ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa inakala ng sinuman. Lumingon ako sa mga mamamahayag, ngumingiti habang lumuluha. Hindi ko sinasabi na kailangan ng lahat na mag-aral sa Pilipinas. Sinasabi ko lang na kung 1 araw, ang inyong mga anak ay magsimulang magsalita ng salitang, "Hindi ko na kaya, dalhin ninyo sila rito." Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang puso ng mga simpleng tao na kayang pagalingin ang mga taong broken para maging bago muli. Tumahimik muli ang silid at ang palakpakan ay malakas na tumagal ng 3 minuto.
Ang mamamahayag mula sa BBC ang huling nagtaas ng kamay. Check, ano po ang isang bagay sa Pilipinas na hindi pa alam ng mundo? Ngumiti ako ng pinakamalawak sa buhay ko at sumagot ng isang pangungusap lang na inihanda ko. Ang Pilipinas ay may pagpapakumbaba na kulang sa mundo. Ang pagpapakumbaba ng pusong yumuyuko para itayo ang iba. Dahan-dahan kong iniyuko ang aking ulo sa harap ng daang-daang kamera. Ito ang unang pagkakataon na yumuko si Sheikh Zayed sa sinuman na hindi ang Diyos. At naramdaman ko na sa sandaling iyon, ako ang pinakamataas sa buhay ko. Dahil pumayag akong yumuko, tulad ng Balete Tree na iyon, nang umingiti sa akin mula sa bawat sulok ng Pilipinas. Isang taon ang lumipas na parang panaginip. Ngayon, nakatayo ako sa NAIA muli. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito emergency landing. Ito ay ang paglunsad ng Balete Roots Foundation, ang pinakamalaking scholarship fund sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Nakasuot ako ng simpleng puting t-shirt. Sa harap, may nakatatak na, dating ako ay mapagmataas, pero tinuruan ako ng Balete na yumuko. Sa tabi ko ang 4 na anak ko. Si Abdullah ay second year mechanical engineering sa UP Diliman. GWA niya ay 3.98. Si Aaliyah ay final year intern na sa child psychiatry sa UP Hospital. Ang 2 kong bunsong anak na babae ay high school sa UP Integrated School at ang 4 ay volunteer sa Bahay Pag-asa tuwing weekend. Itinaas ko ang mikropono, nagsalita ng malakas. Ngayon, opisyal kong inaanunsyo. Ang Balete Roots Foundation ay magbibigay ng full undergraduate scholarship sa 1,000 Arabong kabataan bawat taon. Lahat ay kailangang mag-aral sa Pilipinas at kailangang bumalik upang paunlarin ang sarili nilang bansa nang hindi nakakalimutan ang isang prinsipyo, yumuko para itayo ang iba. Ang palakpakan ay malakas hanggang sa nanginginig ang bubong ng airport. Lumingon ako kay Professor Cardo na nakatayo, nakangiti ng maliit ang mga mata sa tabi ng entablado. Yumuko ako ng malalim, 90 degrees, sa pangalawang pagkakataon sa harap ng publiko. Salamat Pilipinas. Salamat sa pagligtas sa buhay ng aking pamilya at salamat sa paggawa sa akin na mas mahusay na ama. Ang unang grupo ng 500 Arabong estudyante ay nakahanay, may hawak na isang backpack lang. Ang mga mata nila ay nagniningning. Tulad ni Abdullah noong nakaraang taon, bumaba ako sa entablado, niyakap ang bawat bata at bumulong sa kanilang tenga, maligayang pagdating sa bago ninyong tahanan. Dito, walang sinuman ang nag-expect na kailangan mong maging perpekto. Ang lahat ay nag-expect lang na magiging masaya ka. Nang gabing iyon, dinala ko ang 4 kong anak pabalik sa Bahay Pag-asa. Umupo kami ng pabilog sa ilalim ng parehong Balete Tree, nagsindi ng kandila ng pabilog. Itinaas ni Abdullah ang baso ng orange juice. Sa ngalan ng pamilya Al Maktoum, nangangako kaming gagamitin namin ang natitirang bahagi ng aming buhay para ibalik ang utang namin sa lupain na nagligtas sa amin. Ngumiti si Aliyah. At hindi namin malilimutan na ang punong pinakamababang yumuko ay ang punong nagbibigay ng pinakamalawak na lilim. Tiningnan ko ang 4 kong anak at tiningnan ang Balete Tree na nanginginig ang mga dahon sa ilalim ng sinag ng buwan. Dahan-dahan kong binati ang lupa ng Pilipinas. Sa aking puso, sinabi ko ang huling salita. Salamat sa pagturo sa mapagmataas na Sheikh na ang pagpayag na yumuko ang pinakamataas na punto ng buhay. Ang hangin ay humihip ng mahina. Ang mga dahon ng balete ay gumalaw na parang kumakaway paalam. At sa parehong oras, kumakaway na naghihintay sa libu-libong bagong tao. Ang himala ay hindi nagtatapos sa NAIA. Nagsisimula pa lang ito at lalawak ito sa buong mundo sa pamamagitan ng ugat na kumakapit ng malalim, sa pamamagitan ng puno na yumuyuko, at sa pamamagitan ng puso na pumapayag na yumuko. Hindi ako tinalo ng Pilipinas. Tinulungan ako nitong talunin ang sarili ko at iyon ang pinakadakilang tagumpay.